Okay, sunod natin si Mrs. May topic tayo ngayon. Health benefits ng pagmumotor. May nabasa kasi ako. Namatay, wait lang. May nabasa kasi ako ng health benefits. Marami ako nabasa actually. Simula na nabasa ko yung health benefits, tinry ko siyang i-search. Karamihan na nakikita ko, multiple websites to. Pero ang madalas sa sinasabi doon, nire-reference sila yung research na ginawa ng UCLA na sponsored ng ang nagbayad ay yung Harley Davidson. Parang 2020 pa, parang ganun. So yun, kakaintindi ko, yun nga, may mga benefits nga talaga. Pero ang i-share ko sa inyo kung paano ko siya naintindihan Tsaka hatiin natin sa tatlo. So ang unahin natin yung physical benefits. Una, nakaka-improve ng core strength. Kasi 'di ba, pag inaayos natin yung posisyon natin sa motor, parang yung posture, na-activate yung core strength natin, yung abs tsaka yung lower back. Tapos lalo na pag nasa mabilis ka, 'di ba, hinahangin ka. Hindi natin napapansin, pag kinalaban natin yung hangin, na-activate yung core muscles natin dun. Kahit yung simpleng pag-ayos ng posture, nakaka-activate yun ng core muscles talaga Buti pinalusot tayo kasi tayo na lang mag-isa natira dun. Okay, balik tayo ang core muscles, di ba? Importante yun kasi yung core muscle nagagamit natin yan sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Kasi stability, di ba? Sa core muscles yun. Next, yung legs. Nag-i-improve yung leg muscles natin. Siyempre, lalo na pagka nakahinto, di ba? Ginagalaw mo yung motor o kaya pinaparada mo. Lalo na pag mabigat yung motor mo. Ito, dominar. Medyo mabigat, lalo na pagbago. Pero pag nasanay ka, hindi na siya gano'ng kabigat. Pero tingin ko, nag-improve lang din yung natin, leg muscles. Kaya sasabi natin na medyo nasanay na tayo. So mag-improve yung muscle. Tapos sunod, kung nagmamotor ka versus sa kotse, pagdating sa physical health benefits, nabasa ko yung, nakita ko rin to doon sa Harley Davidson na research, na ang nababurn mong calories sa isang oras ay 200 to 300 calories per hour. So isipin mo yun, pagka nag long ride ka, laki-laki yun. Pero syempre hindi pa rin na exercise pa rin ang the best. Kailangan hindi yung pagmamotor ang gagamitin mong pampabawas ng calories. Kailangan mag-exercise ka para mag-improve ka sa pagmamotor, ganun. Huwag mong gamitin na pampapayat yung pagmamotor. Exercise pa rin at saka tamang diet. Pero may benefits siya kung hindi ka nag-exercise, nagmamotor ka lang, kukommute ka. So meron, di ba? Kahit pa paano. So ayun yung mga benefits na nakita natin sa physical benefits. So health benefits itong pinag-uusapan natin. So syempre physical. Next doon yung mental. Una natin sa mental ay yung nakakatulong siya sa mental health, nakaka-improve. So syempre, di ba laging sinasabi ng mga nagmo-motor, alam to ng mga nagmo-motor, kung napanood mo to na hindi ka pa nakakapag-motor, may experience mo to pag nagmotor ka na, pag medyo nasanay ka na, nawala na yung takot. Lagi sinasabi na ang sarap magmotor, di ba? Yun yung parang tagline ni makina, di ba? Sarap magmotor, which is totoo yun. Naranasan ko yun nung natuto na ako magmotor. Sarap talaga, lalo na pagka medyo nasasanay ka, nawawala na yung takot mo. So bakit nasasabi na masarap magmotor? Kasi pag nagmamotor, di ba, meron tayong sense of freedom tsaka sense of adventure. Alam mo yun, yung parang pag may long ride hindi ka makatulog. Sa gabi hindi ka makatulog, parang na-excite ka kaya magmamotor ka lang naman, mag-long ride ka lang naman, di ba? Parang ganun, di ba? May mga memes pa nga na late sa trabaho pero pag sa group ride lagi nauuna. So yun kasi nga mag-i-improve mental health mo doon kasi nga nagkakaroon ka na mental clarity. Ang mental clarity yung halimbawa may iniisip ka lagi, marami kang iniisip sa buhay. Example natin sa atin sa trabaho,
Yung hindi ko matapos-tapos sa lagi ko sinasabi. So iniisip ko yun, lang pag matutulog na ako. Naisip ko yun kaya minsan hindi rin ako nakatulog. Kasi nga, iniisip ko kung bakit hindi ko magawa. Pagka nagmamotor ka, wala siyang chance na pumasok sa isip mo. Kasi nakapokus ka sa kalsada eh. Nakapokus ka sa mga nasa paligid mo. Nakapokus ka sa ride mo, di ba? Na enjoy mo yung hangin, yung view, yung tunog ng motor mo, di ba? Parang na-focus ka kasi tinitignan mo. Siyempre, maaksidente ka kung di ka naka-focus, di ba? 100% focus ka dapat pag nagmo-motor. Yung 360 awareness, di ba? Yung assessment mo ng risk, di ba? Risk calculation. So hindi makakasingit yung mga naiisip mo palagi. So parang yung nabasa ko rin, parang kino-compare siya sa meditation. Same same ng benefits sa meditation. Kasi parang nakapokus ka lang sa sarili mo, di ba, pag nag-meditate ka. Ito naman, nakapokus ka sa pagmomotor mo para hindi ka maaksidente, di ba? So isa yon sa yung mental clarity. So since nasabi natin yon, mga focus na ginagawa natin sa pagmomotor, gaya ng mga pagkambyo, mga ganon, assessment ng kalsada. Papasok to sa cognitive function, improve cognitive function. Nung una di ko to naiintindihan yung cognitive function. Pero ang pagkakaintindi ko, related siya sa thinking, learning, tsaka understanding. So kasi nga, di ba, ina-assess mo yung risk pagka nagmamotor ka. Tingnan mo kung abutan ba ako nito ng kasalubong mo, ganun. Tinitignan mo yung lubak, kung paano ko mo iiwasan yung lubak, kung maiwasan ko ba dito, tapos may susunod na lubak, maiwasan ko ba susunod, para pinag-aaralan mo din kung paano. So since ganun nga, nag-i-improve yung risk assessment mo sa road condition, tapos mag-i-improve din syempre yung quick decision making mo na pwede mo magamit sa kahit hindi lang sa pagmamotor, di ba? Business, ganun, sa sa tawag dito, investment, ganun, di ba? So syempre mag-i-improve din yung yung tawag dito, teka lang, ito nanguhuli, mag-i-improve yung mo. Okay, balik tayo. Mag-i-improve yung reflex, syempre, di ba, kung may biglang tumawid, ganun, tapos may kasalubong ka, parang ka, yung decision making mo connect kasi yun sa reflex mo kung ano yung gagawin mo, di ba? So mag-i-improve reflex. So parang reflex kasi naka-connect din yan, pwede mo rin magamit yan sa sa sports or pag naglalaro ka ng mga games, di ba? Kasi reflex kasama sa decision making, di ba? Nakadikit yun, pati yung awareness, yung awareness mo, self awareness, ganun, kung nasan ka sa kalsada. Yun ba sa 360 awareness, yun mag-i-improve yung mo, rider senses, parang kay kay Spider-Man. Spider sense, parang gano'n, rider sense, parang mas maganda. Mag-i-improve yun, di ba? Siyempre nakakatulong yun sa'yo, hindi lang basta sa pagmamotor, magagamit mo sa iba yun, pero yun yung mga nakukuha mo sa pagmamotor, sa mental aspects. Tapos nakaka-improve to ng mood, yung endorphins, yung happy hormone na tatawag nila. Ang alam ko yung endorphins nakukuha yung pag nag-drugs ka yun daw yung parang addictive sa drugs, parang ganun. Pag nagiinom ka, may nakukuha kang ganun pag masaya ka, ganun, yung tumataas yung endorphin mo level. So siya, happy hormones nga. So masaya ka, feeling mo masaya ka, nakaka-improve ng mood. Yun yung sasabi nilang masarap pag motor, nakaka-addict. Iba kasi talaga yung pagpakiramdam pa nagmamotor. Tapos nabasa ko rin yun sa yung sa Harley Davidson na research, yung cortisol level daw bumababa. So yun daw yung cortisol daw nakadikit daw yun sa stress level. So mawawalan ka ng stress pag nagmamotor ka. Nga pala, yung test na ginawa nila, kumuha sila ng mga individuals na nakamotor, tapos yung iba naman nakakotse, sabay sinukat nila yung mga yun. Hindi ko alam paano yung mga tinest, basta ganun yung ginawa nilang test. May oras sila kada rider, kada driver, tapos doon nila sinukat. So yun, next natin
Hindi na sa ano, sa mental, sa ano naman tayo. Yung expose sa nature. Kaya pag nag-ride ka, kung minsan, kaya pag nag-ride ka, naramdam mo yung hangin, nakatulong din daw yun sa'yo, sa enjoyment mo. Parang, alam mo, iba talaga eh. Iba, alam ko yun eh. Kung hindi ka pa nagmo-motor, baka hindi mo ako maintindihan. Pero kasi ako pag nakamotor versus sa nakakotse, nakasakay ako sa kotse, iba yung pakiramdam eh. Parang kitang-kita mo yung paligid, kitang-kita mo yung view, ramdam na ramdam mo yung hangin, yung init, parang ganun. Tapos pag umuulan, ramdam na ramdam mo din yung ano, lamig, yung patak ng ulan, di ba? Tapos kung nasa malamig na lugar ka naman, ramdam na ramdam mo yung lamig, di ba? Parang mas ano, mas yun nga, mas open ka sa nature, mas exposed ka. So nakakatulong yun sa pakiramdam mo, nakakatulong yun sa enjoyment, saka sa sense of adventure. So benefits yun para sa akin. Tapos yung isa naman, yung social benefits. Kagaya sa atin, na-experience lang natin to nung nagsimula na tayo magmotor. Alam mo yung pag may nakita kang rider na nakahinto, na alam mo na siraan siya, parang gusto mo siyang hintuan. Alam mo yun, pag nagmamotor ka, alam mo yun. Or ikaw yung nasiraan, hihintuan ka, tulungan ka, or tatanungin ka kung ano nangyari. Ayun yung social benefits doon pag nagmamotor ka. Makikita mo yun, mga nagmamotor, parang ano sila, friendly sila. Lalo na pag ano, may grupo or group ride, mga hindi mo kakilala, doon ko na sa group ride makakasama. Feel mo talaga yung ano eh, yung social benefit doon, kasi nga mababait sila. Lalo na pag nagkaroon ka ng grupo, kagaya sa atin, di ba? So hindi ka masyado pala kaibigan, mapipilitan ka maging pala kaibigan kasi mababait yung mga kasama doon, mga kulit, masasaya. Yun yung benefits doon para sa akin. So alam mo yun, pag nagmamotor kayo pero napanood mo to na hindi ka pa nagmamotor, ayun yung ma-experience mo sa social benefits, magugulat ka. Kahit ako dati may mga hininto, bihira ako huminto kasi wala akong may tutulong, hindi ako marunong magmekaniko eh, hindi ko alam mag-troubleshoot. Pero hininto ako, tinatanong ko kung ano nangyari. Lalo na kung mga flat lang, lalo na pag sa area natin, nakita mo na flatan, tanongin mo, tapos turo mo kung saan yung may malapit na ano. Kung alam mo, may alam ka na malapit na, kunwari flat, na vulcanizing, di ba? So yung social, yung natutunan ko na hindi ko inaasahan, na nagulat ako na ganun pala pag nagmomotor. Alam ko na para nagiging brotherhood talaga siya kahit di kayo magkakilala, paras kayo nakamotor. So yun yung mga benefits na nakita natin, na tsaka na-experience natin. I-relate ko lang nung nabasa ko yung write-up na ganun, tapos i-research natin para may share ko din sa inyo ng tama. So pagmotor tayo. May benefits yung pagmamotor. Okay, so dito na muna natin tapusin. Sunduin natin si Mrs. sa Enchanted Kingdom. So hanggang sa muli. Thank you na matindi. Bye bye you.